Attention mga Filipino senior citizen, abangan ngayong October 11 ang pagtatapos ng 3 buwan na preventive suspension laban sa NCSC chairman na si Attorney Franklin Quijano. Ano kaya ang kahihinathanan ng naturang suspensyon at ano kaya ang resulta ng investigasyon? Makakabalik pa ba siya sa NCSC bilang chairman? Guilty or not guilty? Pag-uusapan natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Pag-uusapan natin ngayon ang pagtatapos ng 90 days or 3 buwan na preventive suspension laban kay NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano. Kumustahin natin ano kaya ang magiging kahihinatnan ng investigasyon laban sa mga akusasyon para sa kanya. Makakabalik kaya siya sa NCSC bilang chairman? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Yes po, magtatapos na nga ang 90 days or 3 buwan na preventive suspension kay NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano ngayong October 11. Matatandaan po na noong July 11 ay nilabas po sa iba't ibang website ang anunsyo na ang Malacanang ay naglabas ng 90 days preventive suspension laban kay NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano. Dahil nag-ugat po ito sa panawagan ng 5 commissioners ng NCSC. Kung matatandaan nyo, nagkaroon po ng media press conference ang 5 NCSC commissioners noong buwan din po ng July na pinananawagan nila ang madaliang pagbaba sa pwesto ng NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano dahil ayon sa kanila, ang mga aligasyon ay ang pagpapabaya sa tungkulin, grave misconduct, yung labis na paggamit ng kapangyarihan sa tungkulin, corruption dahil di umano mayroon daw hindi nagamit sa tama na pondo ng NCSC. So, ilan lamang yun sa binabatong akusasyon laban kay Attorney Franklin Quijano. Kaya naman po, para mabigyang daan ang investigasyon, para maging patas ang investigasyon at di mahaluan ng impluwensya ng NCSC Chairman, ay minabuti pong magbaba ng suspension order ang Malacanang, na 90 days or 3 months suspension, para bigyang daan ang naturang investigasyon. Bakit itanong niyo bakit ang Malacanang ang naglabas ng suspension order? Bakit hindi ang DILG? Kahit po ang NCSC ay nasa ilalim pa rin po ng gobyerno, hindi po siya under ng DILG kasi po ang NCSC or National Commission of Senior Citizen ay nilikha po siya under the office of the President. So, nararapat or dapat talaga ang Office of the President po na Malacanang Palace ang mag-i-issue ng preventive suspension order, hindi po ang DILG. So, sa mga hindi pa nakakaalam talaga, yung NCSC or the National Commission of Senior Citizen ay nilikha po itong ahensya na ito, under the office of the President nga, para siya po ang aatasan, inatasan po siya na siyang mamamahala sa lahat ng mga programa, benepisyo, yung mga ayuda, iba pang mga kapakanan ng ating mga Filipino senior citizen. Dahil ngayon, ang DSWD pa po ang nangangasiwa, na nangunguna sa mga programa
no, gaya po ng social pension, mga ayuda para sa mga senior citizens. Si DSWD po ang nagmamanage niyan, no? Siya po ang nangangasiwa. So, dahil po sa dami ng trabaho ng DSWD kasi, no, gaya po ng pag-assist sa mga biktima ng mga sakuna, gaya ng bagyo, lindol, sunog at iba pa, no? Kaya malaki talaga yung jurisdiction niya, no? Malaki talaga yung responsibilidad niya. Kaya po binuo itong NCSC para ihiwalay na ang senior citizen from DSWD to NCSC. So yun po yung purpose. So sinasabi po ng batas na kailangan talaga magkakaroon ng transition from DSWD to NCSC sa pangangasiwa nga ng mga benefits, no, mga programs dito sa ating mga lolo at lola. Actually, ilang taon na po ang nakalipas ay meron na talagang nangangasiwa sa NCSC. Merong chairman, which is si Attorney Franklin Quijano. Habang kasi inaantay ang transition, no, ang pagsasalin ng pangangasiwa from DSWD to NCSC, no, andyan na po ang NCSC. Kaya nga po, hinihikayat ng NCSC na mag-register sa NCSC database ang lahat ng mga senior citizen. Lumikha po sila ng database, which is yung tinatawag natin na NCSC database, na kailangan po mag-rehistro lahat ng mga senior citizen. So, mabalik tayo sa suspension dahil nga po sa naturang mga akusasyon, no, hindi pa man lang nagkaroon ng transition ang DSWD to NCSC, ay nagkaroon na ng issue, nagkaroon na ng anomalya itong NCSC dahil nga po dito sa binabatong corruption, grave misconduct, no, labis na paggamit ng kapangyarihan at tungkulin, no, laban sa NCSC chairman na si Attorney Franklin Quijano. Kaya nga po, aabangan natin ngayong October 11, mga kablogs, ang magiging resulta ng investigasyon kung guilty or not guilty. Kasi ilalabas din po naman yan ang resulta kasi nga public office po ito, public agency, government officials na appointed po siya ng presidente. So, ilalabas talaga yan ang resulta ng investigasyon, to be fair, no? Para pantay po, patas, lalong-lalo na para sa ating mga lolo at lola. So, ang tanong ngayon, kung makakabalik ba siya or hindi na? Well, ang kasagutan po niyan, ngayong October 11 or onwards, no? Kung hindi man October 11, baka sa mga susunod na mga araw para bigyang daan din po yung anunsyo ng NCSC, mga ka-vlogs. As of now, no, mga lolo at lola, huwag mag-alala na maapektuhan ang inyong registration sa NCSC database. Huwag mag-alala dahil wala yung epekto, ha. It's either negative or positive po ang resulta ng investigasyon. Hindi po yun makaka-apekto sa inyong registration sa database ng NCSC. Kasi sabihin man natin na guilty siya, of course, papalitan siya, no, ng bagong presidente. And of course, he will face the consequence kung kakasuhan siya ng administrative or whatever, no, consequence po yun. Kung guilty naman siya. Kung hindi naman siya guilty, abay, makakabalik siya, no? Malinis po ang kaniyang record, mga ka-vlogs. Pero one thing is for sure, no, the NCSC itself, the agency, ay hindi po mababahiran ng ganoong issue dahil ang ating gobyerno naman po ay patas naman po sa pagbibigay ng investigasyon. Kaya lahat ng mga lola at lola na hindi pa nakarehistro sa NCSC database, abay, huwag na magpahuli dahil malapit na mag 7 million ang registrant dyan sa database ng NCSC. Huwag nang magpahuli, mga ka-vlogs, dahil para masali kayo sa mga benepisyo, mga ayuda na nag-aantay sa pagiging rehistrado sa database ng NCSC. Ang website po ay ang www.ncsc.gov.ph. Ganyan po sa screen yung, mga ka-vlogs, ang portal, no, ang website ng NCSC kapag kayo ay magrehistro, mga ka-vlogs. Magpatulong lamang kayo sa inyong mga anak, apo, or kakilala
para marehistro kayo online, ha? Kung hindi nyo po alam paano magparehistro. Ulitin ko, abangan natin ngayong October 11, no? Next week na po yan, no? Ang resulta sa investigasyon regarding sa 90-day suspension ng NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano. Kayo, mga senior citizen, mga ka-vlogs, ano ang komento nyo regarding dito sa issue na to? Ano sa tingin nyo? Guilty or not guilty? No? Ano sa tingin nyo? Ano ang opinion nyo? Nararapat pa bang pagbigyan ng tiwala muli ang ating NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano? Dapat pa ba siyang ibalik sa pwesto as NCSC Chairman? I-komento nyo na sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng inyong buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa mga benepisyo para sa ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.